AM. Inihahandog ng Philippine Commission on Women at ng Presidential Broadcast Service ang programang tumatalakay sa gender equality at women's empowerment at mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 at sa iba pang RP stations nationwide. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 1. Makinig na on air at manood online dito sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madakala kanyang di matatawaran. Ngayong araw na ito ng Biyernes, August 18, 2023. Thank God it's Friday. At dahil araw na nga ng Biyernes, ay oras na at araw na para sa programa ng mga... Ayan, alright. Nagkamali ang ating mic. Magandang hapon muli ha, Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo ho ay nakikinig sa Radyo Pilipinas, 738 kHz sa inyong mga radyo ngayong araw ng Biyernes, August 18, 2023. Happy Friday! At dahil nga ho Biyernes na, araw na naman para sa programa para sa mga kababaihan. At ngayong araw hong ito ay kami pa rin ho ang inyong makakasama. Ako po si Hazel Morada. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ito po si Hani Castro, dito pa rin sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Magandang hapon, Miss Hani. Magandang hapon, Miss Hazel. Grabe, medyo mainit ang pagtanggap natin sa atin ng Radyo Pilipinas. Yes, medyo mainit ano. At mainit din ang panahon natin. Pero good news 'yan dahil magwi-weekend na eh. So maganda ang panahon, hindi nag-uulan. Perfect 'yan para dun sa mga gustong magbakasyon, 'di ba? Mamasyal-masyal. Yes, mamasyal-masyal lalo na at sa Lunes ay walang pasok. Ang karamihan. Long weekend. Yung marami sa atin. At dahil long weekend nga kanina, nako, ang bigat ng daloy agad ng trapiko. Kanina pa lang yun, ha? Nagsisimula na yata mag long weekend ang ating mga kababayan, 'di ba? Pero hindi naman ho, kumbaga hindi naman ho namin kayo iiwanan kahit ang karamihan sa atin medyo naglalamierda na no? Dahil ngayong araw hong ito ay tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan at talakayan dito sa ating programa. Specifically, pag-uusapan natin today, ayun pa rin ang implementasyon ng Magna Carta of Women. And Miss Hani, meron tayong makakasama maya-maya lamang, di ba? Kasi pag-uusapan natin yung naganap nung nakaraang Lunes. Yun kasi ika-14th anniversary. Yes, mismo, August 14. 14 on the 14th. Ay, 14th on the 14th. Yes, tama. At maya-maya lamang ipapakilala natin ang ating panauhin for today. Pero sisimula na nga natin ang ating kwentuhan at pati na rin ang balitaan dito sa Tinig ng Kababaihan. Pag-uusapan na natin, Miss Hani, 14th anniversary nga ng Magna Carta of Women. Kaya mga kawana, 14 years na ang ating Magna Carta noong ika-14 ng Agosto. Inaanyayahan po ang lahat ng Godvocate na makibahagi sa panawagan na mas palakasin pa ang pagpapatupad ng batas ng karapatang pantao ng kababaihan sa pamamagitan yan ng paggamit ng hashtag MCW at 14 profile frames. Yan sa inyong mga social media accounts. Maaari nyo po itong i-download sa Twibonize. Yan, pumunta lang sa website na www.twibonize.com/MCW at 14. Makikita na rin po ngayon sa aming Facebook, Twitter at Instagram pages ng mga info materials at social media posts na siguradong inyong magugustuhan. Kaya makiisa na at ipagdiwang natin ang anibersaryo ng Magna Carta ng Kababaihan by sharing and disseminating these vital pieces of information because our women's right are human right. Ayan. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating
TNK #Guide to God Poll. Dito natin pupulsuhan ang mamamayan tungkol sa mga usapin at isyung may kaugnayan sa topic natin dito sa TNK. Para makasali sa ating #Guide to God Poll, ay bisitahin at follow po ang Twitter account ng PCW sa @PCW.gov.ph. At sa ating poll question of the week, ito ang ating pinost na tanong. Sa inyong pananaw, mas accessible na ba para sa mga kababaihan ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan? Sa inyong pananaw, mas accessible na ba para sa mga kababaihan ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan? Ito po yung options. Letter A, oo. May mga facilities na rin na tumutugon sa pangangailangan ng mga babae tulad ng courtesy lane sa mga buntis, vow desk sa pangapulis at barangay, at iba pang serbisyo tulad ng sa kalusugan, empleyo at negosyo. Letter B naman, kung may improvement naman, pero kulang pa. Yan. Kung letter B po yung sagot nyo, maaari nyo pong i-comment ang inyong mga suggestions for improvement para makarating sa kinauukulan. And letter C, hindi. Kung wala tayong nakikita, wala pa ring access ang kababaihan sa anumang serbisyo ng pamahalaan. Kung ito naman po yung sagot nyo, kung maaari lamang i-comment po, ano ba yung mga serbisyong ating tinutukoy na hindi nakakarating sa kababaihan at saan po nagaganap yan? Para... Sabi nga, pangatwiranan. Oo, baka may kailangan tayong Yes. kalampagin. Tama, yan, tama. di ba? So, pulsuhan na natin yan, mga ka-TNK. Muli po to participate ay bisitahin at follow po ang Twitter account ng PCW sa @PCW.gov.ph. Pwede nyo rin po yung i-retweet, syempre kasama ang inyong mga insights. At syempre, pwede rin po kayong mag-comment sa aming Facebook page kung saan nakapost din po ang ating poll question and ang instruction kung paano pong sumali rito. Kaya po, dahil napakahalaga, tayo ay tinig ng kababaihan, mahalaga po ang tinig ninyo, makipagtalakayan na po sa atin dito sa TNK. Ayan. Para marinig namin ang inyong mga opinion, suggestions, komento, ayan, makibahagi na po sa ating talakayan. Sumagot na sa ating Guide to God poll question. At para naman ibigay sa inyo ang ating mga nakalap na impormasyon at balita tungkol sa women's empowerment and gender and development. Narito na po ang God News ngayon. Mga balitang may kaugnayan sa gender and development. O GAD, alamin sa God News ngayon. God News ngayon. Para sa ating God News ngayon, DILG Secretary Abalos hinimok ang mga LGU na magtatag ng vow desk sa mga barangay. Upang masiguro ang epektibong paghahawak ng mga kasong may kinalaman sa violence against women o VAW, hinimok ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Attorney Benjamin Benhur Abalos Jr. ang mga probinsya, lungsod at munisipalidad na magtayo at magpatakbo ng vow desk sa bawat barangay. Ayon sa inilabas na DILG Memorandum Circular 2023-104, inaasahan na ang bawat provincial, city at municipal LGUs na magbigay ng technical at pinansyal na tulong sa mga barangay, magbahagi at gumawa ng mga information material sa publiko para mapalawak ang awareness nito tungkol sa vow at sa proseso kung paano mag-report o kung saan maaaring humingi ng tulong ang mga victim survivor. Gayun din, para kilalanin at bigyan ng incentives ang mga barangay na epektibong nakatutugon sa mga issue sa kaugnay ng gender-based violence. Nakasaad din sa Section 9 ng Republic Act 9710 o Magna Carta of Women ang pagtatatag ng mga vow desk sa bawat barangay sa buong bansa. Dagdag pa ni Abalos, kinakailangan ding paigtingin pa ng mga barangay ang mga ordinansa na sumusuporta sa barangay vow desk na dapat ay malapit lamang sa barangay hall. Kailangan din na sumailalim sa paghawak ng gender-sensitive cases ang maitatalagang barangay vow desk officers na maaaring ang kapitan o kaya naman ay miyembro ng sangguniang barangay. Mga balitang may kaugnayan sa gender and development. O GAD, alamin sa God News ngayon. God News ngayon.
Alright, yan ho ang nakalap nating mga balita patungkol sa gender and development and women's empowerment. At ngayon naman, Miss Honey, dadako tayo para sa ating God Alaman. Dagdag na kaalaman ukol sa gender and development o GAD. Tampok sa GAD Alaman. Bawat Huwebes, tumutok para sa dagdag na GAD Alaman. Ayan, dito nga sa ating God Alaman, ngayong 14 na anibersaryo ng Magna Carta of Women, alamin din natin ang tungkol sa CEDAW o Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Ang Magna Carta ng Kababaihan ay ang lokal na pagsasabatas ng CEDAW sa ating bansa. Kilala bilang pandaigdigang human rights instrument, layon ng CEDAW na wakasan ang anumang uri ng diskriminasyon sa mga kababaihan at pagtibayin ang kanilang karapatang pantao. Nakasalig ito sa 3 mahalagang bahagi o pillars. Una, tuluyang wakasan ang diskriminasyon laban sa kababaihan at panagutin ang mga state at non-state actors sa oras na magkaroon ng paglabag sa kanilang mga karapatan. Ikalawa, bigyang diin ang obligasyon ng mga pamahalaan na irespeto, proteksyonan at itaguyod ang karapatang pantao ng mga kababaihan at pagpapanagot sa mga gumagawa ng anumang uri ng paglabag sa mga karapatang ito. At ikatlo, pag-alis sa maling pagsasalarawan sa mga babae sa lahat ng pagkakataon at pagsasagawa ng mga epektibong hakbang para maitama ang mga ito upang maidulot ang pantay na oportunidad at pagkakataon sa mga kababaihan. Mayroon itong 30 artikulo na naglalaman ng mahahalagang probisyon tungkol sa proteksyon laban sa lahat ng uri ng pang-aabuso at krimen, karapatan sa pagkakaroon ng sariling disposisyon, pagpapamilya, trabaho at proteksyon ng mga kababaihang nasa marginalized sector. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Southeast Asian region na lumagda sa CEDAW noong July 15, 1980. Niratipikahan naman ito ng ating Kongreso noong August 5, 1981 at nagkaroon ng bisa noong September 3, 1981. Ang ating pandaigdigang partisipasyon sa pagtataguyod ng karapatang pantao ng kababaihan ay nagbunga naman ng pagkakaroon nito ng lokal na salin na nilagdaan bilang batas ang Republic Act 9710 o Magna Carta of Women. Bagaman marami pang hamong kinakaharap sa pagkamit ng gender equality at women's empowerment sa ating bansa, masasabing malayo na rin ang nilakbay ng kababaihang Pilipino para makamit nila ang tinatamasa nilang karapatan para maging bahagi ng pag-unlad ng ating bayan. Bagong kaalaman naman ang ating natututunan, kaya laging tumutok sa TNK para sa dagdag na GAD Alaman. Ayan, may bago na naman tayong natutunan, Miss Honey. At isa rin sa inaabangan sa ating programa, syempre. Ito na. Ito na, ika nga. Ang TNK Text Promo. Matuto at manalo. Manalo. Makinig na sa amin. At manalo ng load dito sa TNK Text Promo. Makinig, matuto, mag-text at manalo dito po sa TNK Text Promo. Makinig ng mabuti sa ating talakayan at abangan ang aming question of the day. I-text po ninyo ang tamang sagot kasama ang inyong buong pangalan at address sa numerong 0917-845-4814. Ulitin ko po yung format. Ganito po siya. Sagot, space pangalan, space, address o tirahan at i-text sa 0917-845-4814. Para po sa araw na ito, ibukas ang ating TNK Text Promo sa lahat ng Globe at Smart prepaid subscribers. Kasi nga, Miss Hazel, di ba? Load ang ating papremyo at pwede lang i-load sa Globe o Smart. Ayan. Hindi pwedeng i-load sa ibang network. Ang unang 5 makakapag-text ng tamang sagot ang tatanghaling winners at makakatanggap ng tig 200 na prepaid
load. Tandaan po, ang pagsali po sa ating promo ay through text messaging. Kailangan mamuhunan ng isang text. Piso lang naman. Hindi dyan sa comment section ng ating live Invalid stream. yan, invalid. So, text po tayo. Yan. And, tandaan din po na hindi po natin pinapayagang sumali yung mga employees ng PCW at ng PBS-BBS. So, give na natin to sa ating mga listeners and viewers. Ayan, ito na nga po ang ating question sa araw na ito. Ano ang God Incentive and Award System ng Philippine Commission on Women na itinatag sa bisa ng Republic Act 9710 o Magna Carta of Women? Yan, ano ang God Incentives and Award System ng Philippine Commission on Women na itinatag sa bisa ng Republic Act 9710 o Magna Carta of Women? Ito po ang ating choices. Letter A, Gantimpalak. Letter B, Gantimpaligsahan. Wow. O letter C, Gantimpala. Yun. So, yan. So, kung alam po ninyo ang tamang sagot, ay i-text nyo na po yan kasama inyong pangalan at address o tirahan sa 0917-845-4814. I-announce po natin ang winners bago matapos ang ating programa. Parang lahat ng options ay pwede. Mahirap? Oo. Medyo, Alin doon? alin kaya Kailangan doon? makinig sila. Yan, oo. Maya-maya lamang, nabanggit nga natin, since pinag-uusapan pa rin natin ang Magna Carta of Women, ibibida nga natin yung naging kaganapan ng Lunes. Ayan. At meron ho tayong makakasama live sa ating studio. Maya-maya lamang po yan, makalipas ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Magbabalik agad ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong Game, 1, 2, and... Paatuhon, balik at ulo, itakwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng mga kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 kHz at sa iba pang RP stations nationwide. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 1. Makinig na on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Ang suwit-sit ay pang-mang-mang, ang suwipol ay pang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Nagbabalik ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. tinig kang tinig ng kababaihan. 6 in the afternoon. And welcome back sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Uulitin lang din natin, Miss Honey, yung ating TNK text promo kasi baka nakalimutan nyo agad Oo di ba? nga. So, ito po ang ating question of the day sa TNK Text Promo. Ano ang God Incentives and Award System ng Philippine Commission on Women na itinatag sa bisa ng Republic Act 9710 o Magna Carta of Women? Letter A, Gantimpalak. Letter B, Gantimpaligsahan. O letter C, Gantimpala.
Yan, kung alam po ninyo ang tamang sagot ay i-text yan kasama ang inyong pangalan at address sa 0917-845-4814. Kanina bago yung commercial break, nagkakwentuhan kami ni Miss Honey. No? Ang hirap nung choices. Oh, pero nandyan yung tamang sagot. Yan. Parang lahat pwede di ba? Kaya mag-text na ho kayo ha, sundin nyo yung instructions. And para pag-usapan na nga at kumbaga bigyang diin yung ating mga ginagawang kumbaga hakbang sa implementasyon. Ako para ibigay yung sagot. Pwede din. Maya-maya, maririnig nyo. Implementasyon nga po ng Magna Carta of Women, kasabay na rin yung incentive na ginagawa ng PCW. Makakasama po natin live sa ating studio si Ma'am Maria Rebecca Rafaela R. Bailosis, ang Supervising GAD Specialist, Policy Development Planning, Monitoring and Evaluation Division ng Philippine Commission on Women. Magandang hapon, Ma'am Rebecca. Hazel, Miss Honey, at sa lahat po ng mga Juana at Juan na tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Yes, welcome po sa ating programa. Ayan, tatlo tayo sa studio kung makikita ho ninyo. At sisimulan na nga ho natin ang ating kwentuhan for today. Ayan, ang unang question natin, makinig sa lahat ng mga gustong manalo. Oo. Ano po ba itong ginanap ninyo recently lang, nitong Lunes lamang, na God Team Pala? Ayun. So, kagaya nga ng nasabi na ni Miss Honey, noong Lunes ay anibersaryo ng pagkakapasa ng ating Magna Carta of Women o yung ating Republic Act 9710. At dahil nga anibersaryo niya, itinaon din natin dito yung paggagawad ng Gadtimpala. Ayun, yung ating... Isa pa nga, ma'am, isa pa nga. Gadtimpala, ayun. Yan, Gadtimpala sa ating mga natatanging mga ahensya ng gobyerno at mga miyembro ng GAD Focal Point Systems. So yung ating Gadtimpala, ito ay alinsunod sa ating Section 42 ng Magna Carta of Women, kung saan ang Philippine Commission on Women ay naatasang bumuo ng incentives and award system upang kilalanin ang mga natatanging ahensya ng gobyerno, mga lokal na pamahalaan at iba pang mga organisasyon sa pampubliko man o pribadong sektor para sa kanilang natatanging gawain or initiatives sa pagtataguyod ng mga karapatan ng mga kababaihan at gayon din, Ms. Hazel, sa epektibong pagpapatupad ng mga gender-responsive programs. So dahil nga dito, si Philippine Commission on Women, kami, si PCW, ay bumuo noong taong 2013 ng Gender and Development, Transformation and Institutionalization through Mainstreaming of Programs, Agenda, Linkages, and Advocacies o Gadtimpala. So, yung pangalan na Gadtimpala, ito yung pangalan ng ating parangal, ay hinalaw natin dun sa salitang gantimpala, di ba? Na nangangahulugang reward. At dahil nga ang parangal na to ay pagkilala sa best practices ng iba't ibang ahensya at mga organisasyon sa pagtataguyod ng Gender and Development o GAD, kung kaya tinawag natin itong Gadtimpala. Yun pala yung history nun. Kumbaga galing siya sa word na Gantimpala. Ayan. At acronym siya nung Ay, oo. pagkakabala. Sinabi ni Rebecca. Ang haba nung... Gadtimpala na. Oo, Miss Honey, meron bang reward dun sa makaka-text nung buong kahulugan ng ating Gadtimpala? May special May papalakpakan special natin. Oo, yan. May shoutout na, may palakpak pa, di ba? Oo. Pero since nababanggit na ni Miss Rebecca yung tungkol doon sa Gadtimpala. So, sino ho ba? Ayan na. Sino yung mga ginawaran nito? At ano po yung selection process na inyong ginagawa para ngayong season, ngayong 2023? Oo. So yung mga kagaya ng nasabi ko na nga, ang mga ginagawaran nitong Gadtimpala ay yung mga ahensya ng gobyerno, pwedeng sa national government or pwedeng sa local government, gayon din ay maaaring mga pribadong sektor, So bago ko i-discuss yung naging selection para sa season na ito, so gusto ko lang i-share dun sa ating mga tagapakinig na nagsimula pa nga ito noong 2013. So noong 2013, mga national government agencies yung ating kinilala at dalawa lang na
ahensya yung ating nagawaran ng gantimpala. Ayun ay ang Department of Social Welfare and Development at ang TESDA or ang Technical Education and Skills Development Authority. Nagkaroon din tayo para sa media, no? Miss nice. Hazel, nagkaroon din tayo para sa media noong taong 2015 naman, no? Para sa pagkilala sa mga best gender fair and gender balance practices sa media industry. At nung 2018, bago nag-pandemic, no, nagkaroon pa tayo ng isang pagkilala sa mga national government agency at ganun din sa kanilang programa. So, sa edition na yon, nagkaroon tayo ng pagkilala sa anim na ahensya. At mula nung ilunsad itong ating gantimpala, puro bronze ang mga ibinibigay nating awards sa ating mga ahensya, no? Kasi dito tinitingnan talaga ano ba yung mga best practices nila, no? So puro bronze ang mga naibigay nila. Ngayon taon na ito, no? Sa ngayong 2022, so nagkaroon kaming ulit ng call para sa gantimpala. Ang mga awardan ulit ay national government agencies at isinama na din namin yung paggagawad dun sa kanilang mga God Focal Point System o ito yung mga mekanismo na nasasaad din dun sa Magna Carta of Women. So sila yung ating mga catalyst, no, sa ating mga ahensya ng gobyerno. Sila yung mga nagko-coordinate at nagmo-monitor ng implementation ng mga God initiatives sa kanilang mga ahensya. So yung proseso po na ginawa natin ay nag-issue po tayo ng call nung isang taon, nung December, ni-launch po natin ang Gantimpala Awards. At nagkaroon po tayo ng pagkakataon upang tingnan kung ano-ano po yung mga report na isinabmit ng ating mga ahensya, sino po ba dito yung may mga magaganda ng nagawa in terms of gender and development. At nitong Pebrero, yung mga ahensya ng gobyerno natin ay nag-submit ng kanilang mga means of verification or yung mga dokumento na nagpapatunay na ito nga, meron ng kinahinatnan yung kanilang mga naging God initiative. So, kami sa Philippine Commission on Women, in-screen namin talagang mabuti ito, no? Screening process, masinsinan. Masinsinan talaga to, ma'am. Talagang kahon-kahon to na ma'am na mga dokumento na ipinadala ng ating mga government agency. At nagkaroon din tayo ng validation process matapos nating makita kung sino yung mga na-shortlist natin batay dun sa ating guidelines. So, tinitingnan natin, meron ba silang sinabmit na gender and development plan? Ang ahensya ba na to ay nagsasubmit ng report para makita din natin, no? Hindi lang yung activity na ginawa nila, ano ba yung mga naging result ng kanilang God initiatives. Ayun, ang ganda nun, ano. Patunay na talagang, kumbaga, nagpagod, nagpuyat, nagsunog ng kilay ang mga taga-PCW para sa screening process nitong Gantimpala, diba? At maitanong na lang din po natin, ano ba yung mga categories, para dun sa ginanap na Gantimpala? At para naman po dun sa selection board, sino-sino ho ba yung bumubuo nito? Oo, doon naman sa mga categories. So, dalawa nga yung categories natin ng Gantimpala. Yung una ay yung ating Gantimpala for Outstanding Gender-Responsive Government Agency. So, dito tinitingnan natin yung kabuuan ng mga inisyatibo ng mga ahensya ng gobyerno, no? Kung gaano na ba kalalim yung nagawa nilang gender mainstreaming doon sa apat na entry points natin, no? Sa polisiya, policies, sa kanilang mga people, sa kanilang mga enabling mechanisms, at ang kanilang panghuli, mga programa para sa ating mga huwan at huwana, no? So yun yung una nating award. Dito, meron tayong gold, silver, at bronze award. Kompleto na ngayon. Yes, oo. At mamaya makikita nyo talaga kaya kami masaya sa PCW kasi dati talagang bronze lang ang nabibigay namin, no? Na award. Ngayon, nagkaroon tayo ng mga award sa unang pagkakataon sa ibang mga award levels. Kaya yun ibig talaga sabihin, yung ma'am, kinaganda. nag-level up, Nag-i-improve. Nag-i-improve. Makikita talaga natin yung pagbabago mula dun sa dalawang ahensyang nagawaran nung 2013, naging 6 nung 2018, at ngayon malalaman nyo mamaya ilan ang na-awardan natin noong Lunes. At yes po, sa selection board naman po yung mga kumbaga talagang kumilatis dun sa mga entries natin. Sino-sino ho yung bumubuo nito? Oo, yung ating namang selection board ay binubuo ng mga miyembro ng ating
Philippine Commission on Women Board of Commissioners. So ito ay kinabibilangan ng mga ahensya, representante ng DBM, ng DFA, ng DOH, ng DSWD, NEDA, at syempre si PCW bilang sekretariat, at ang nahalal bilang tagapangulo ay ang ating representative from DILG. Yeah. So ito yung mga hindi kasi sila kasali, no? Oo, syempre Miss Honey, hindi tayo pwedeng magawad Para sa walang ating bias. sarili ng ating award. Oo. Hindi ka parang sa TNK lang, di ba? member sila nung selection board nung Gantimpala for this season dahil at saka board member sila ni PCW. Ayun. Pero hindi sila participant. Oo. Hindi sila nagva-vie. Oo. Ay, Miss Hazel, yun nga palang kaninang tinanong mo, no? Dalawa kasi yung categories natin nung Gantimpala. Meron pa yung pangalawa, no? Na ngayon lang natin nailunsad, yun nga Gantimpala for exemplary God focal point system. At tinawag natin to, so mahilig tayo witty talaga, gusto natin, tinawag Catchy, natin tong Gantimpala alagad. Oo, kasi talaga sila yung mga taga-sugo para Yung mga mapaglalim. alagad ng Oo, God. alagad ng God. Tama. Oo, ang gender mainstreaming. Ang bongga. Para sa government agency, saka sa mga alagad. Oo. Kasi, di ba, hindi naman magkakaroon ng gold award, bronze award, o silver award yung agency kung wala yung mga God focal point system. So, Exactly. we also have to give that due recognition Tama. sa mga nagtrabaho para makaginto, pilak, o tanso ang mga ahensya. Bongga. At since nababanggit na rin ni Miss Rebecca yung patungkol dun sa validation system na isinagawa din po ninyo dito sa katatapos nga lang na Gantimpala. Paano ho yung pagsasagawa nito na kumbaga sa pagpapatupad ng gender mainstreaming ng kanilang ahensya? Paano yung ginawang validation system? Ano bang mga pinagagawa nila? Oo. At Ano yung mga bakit sila specific? Oo, talagang naghanda yung ating mga ahensya ng gobyerno kasi bumisita talaga kami dun sa kanilang mga opisina, no? So matapos yung ating selection process noong Pebrero, so simula nung Marso, halos araw-araw na talaga to, no? Kasi sa dami ng mga sumali nating ahensya, pumupunta kami sa kanilang opisina, pinapakita nila dito yung kanilang mga polisiya na ipinatutupad, pinakita din nila yung mga gender responsive mechanism nila. Kagaya ngayon, Agosto, 'di ba? Breastfeeding awareness month. Marami sa kanila ang nagpakita ng kanilang mga lactation station, breastfeeding areas, ganun din yung mga iba pang mechanism kagaya ng Gender and Development Office. Meron din tayong mga ahensya ng gobyerno na merong Men Opposed to Violence Everywhere o MOVE group, no? So pinakilala sa amin yung mga miyembro, no? Nagkaroon din ng mga testimonial, no? Kasi hindi lang naman tayo tumitigil sa mayroon ba kayo ng ganitong mekanismo. Tinitingnan natin kung gumagana ba yan, no? So yung mga ibang ahensya ng gobyerno pinakita sa amin kung papaanong yung mga gender responsive technology nila ay ginagamit ng ating mga stakeholders, no? Pinakita sa amin. At yun, talagang natutuwa kami na makita na malayo na talaga din ang narating nila. Yung mga tagapakinig natin, dahil 1 oras lang ang ating programa, kung gusto nilang bisitahin ang mga GAD pages, no? Yung mga ahensya ng gobyerno natin, meron silang GAD page sa kanilang official website, no? Maaari ninyong bisitahin ito para tingnan ano-ano ba yung mga gender responsive programs and services na ino-offer ng mga na pili natin na awardees nitong Gantimpala. Maganda yun kasi Miss Honey, hindi lang ito yung project, kumbaga may testimonials din kung effective ba yung project. Kumbaga meron ba talagang nabebenepisyohan, 'di ba? Oo, ma'am. Meron na nga doon sa Tagalting talaga ng mga GAD initiative namin, si ma'am na nakilala namin. Dati, siya ay isa doon sa mga bata na nag-avail nung daycare center ng kanilang ahensya. At ngayon, Empleyado member na. na siya. Empleyado na siya at member siya Wow. ng Gender and Development Focal Point System ng kanilang ahensya. Grabe, ang bongga nun. At syempre, Miss Honey, baka may mga added questions ka para kay Miss Rebecca. Parang gusto ko na malaman, Miss Ayan na nga Hazel, Sino ba yung mga Awardees natin. At ano ba ang mga natatangi nilang ginawa para sila ay ma-awardan? Oo. So, para sa taon na to,
So mula sa 2, naging 6, talagang exponential ang growth. 18, no? Wow. 18 ang mga national government agencies na na-awardan natin nitong Gantimpala for Outstanding Government Agency. So para dun sa ating Bronze Award, nandiyan ang Bureau of Internal Revenue, Department of National Defense, Department of Public Works and Highways, Government Service Insurance System, Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office, Philippine Army, Philippine Atmospheric and Geophysical and Astronomical Services Administration, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, at Privatization and Management Office. Alam mo ba yan na may ganun palang opisina ng gobyerno, Miss Hazel, Miss Honey, no? So, yun yung mga bronze awardee natin. So, talagang magaganda yung mga initiatives na pinakita nila, no? Napakita dito sa mga bronze awardee yung institutionalization ng mga programa, no? So, hindi lang sufficient na nakapag-issue sila ng policy, meron talaga silang napakitang implementation. At yung monitoring and evaluation ng kanilang mga programa, may mga study silang ginawa, no? Halimbawa, si BIR, naggawa sila ng mga tax clinic. Si Department of National Defense, si DND, gumawa din siya ng sarili niyang award para dun sa lahat ng kanyang attached agency, no? Para sila din ay ma-encourage na pursue ng gender mainstreaming. Si DPWH, meron silang toolkit para sa Gender Responsive Road and Infrastructure Project, no? Si GSIS, yung kanyang mga programa para sa mga pensioners at maging dun sa kanyang mga empleyado, no? Ang ganda nung daycare center, daycare facility ni GSIS. Talagang ito ay accredited ni DSWD. Ganun din si MWS ESRO. Nung iniisip namin, ano nga ba yung GAD na ginagawa ng MWS ESRO? Pero pinakita niya doon kung papaanong yung paggamit ng tubig, no? Meron siyang ginawang mga study, pag-aaral doon sa mga consumer, kung ano ba yung mga gender-related needs in terms of water. At saka meron siyang mga IEC. Si Philippine Army, no? Kahit male-dominated agency, talagang naipakita niya yung mga facilities na ginagawa din nila, yung mga mechanism, para dumami din yung ating mga sundalong babae at maprotekta yung kanilang mga karapatan. Si Pag-asa, yung mga babae natin in terms of participation doon sa early warning systems at saka sa disaster preparedness and response, no? Naipakita yan. Pati yung pag-encourage ng women in sciences, no? Yung ating mga female meteorologists, pinakita yan ni Pag-asa. Si Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, si PhilMech, no? So, ang ganda ng mga programa niya, yung mga gender-friendly technology, no? Para ma-enable yung ating mga women farmer na talagang makapag-participate sila. At si PMO, alam mo ba yun, ma'am, si PMO, kami din nagtaka, ano kaya ang mandato ni PMO? Sa disposition of cases sa IEC, nakakapag-advocate sila doon sa mga bidders nila, even yung mga bidders nila ng mga concepts ng gender. So, napapalaganap nila, nakakatulong sila sa paglaganap ng gender and development. Bronze pa lang yan. Bronze pa lang. Yung mga silver, Ayan na, yung pinapagawa silver. nila. So, meron naman tayong 8 silver awardees. Yung COMELEC, Commission on Election, yung Commission on Filipinos Overseas, Department of Labor and Employment, Department of Science and Technology, at yung National Housing Authority, gayon din yung Philippine Air Force, Philippine Rice Research Institute, at Social Housing Finance Corporation. So, 8 yung ating silver awardees. So, maganda talaga din to si COMELEC, yung kanilang Gender Responsive Voters Education, ganun din yung pagpapataas ng mga porsyento ng women dun sa elective position, yung mga initiatives niya. Yung CFO, di ba, yung mga concerns sa gender at intermarriage, yung mga nagpapakasal nating Pilipina na nangingibang bansa, no? So, papaano na preprotektahan yung kanilang mga rights. Yung Department of Labor and Employment, maganda, no? Yung mga batas natin sa kanilang labor inspection system, maaari na nating makuha yung datos, ilan ba dun sa ating mga enterprises, ilan ba dyan yung sumusunod na meron silang breastfeeding stations, na sumusunod sila dun sa mga OSH standards at other gender responsive laws. So, si DOST din, so yung sa Women in Science and Gender Friendly Technology.
Si NHA at saka si Social Housing and Finance Corporation, meron sila dun sa gender responsive design ng kanilang mga housing Houses, program. Hindi lang din Miss Hazel and Miss Honey yung bahay mismo, kundi yung community na i-develop nila kung paano yun magiging gender responsive ay kabilang doon. Si Philippine Air Force din, ganon, yung pag-promote ng ating women soldiers. At syempre, si Philippine Rice Research Institute, yung ating mga women rice farmers, no, yung mga rights and responsibilities nila. Maganda yung website nila, no, pwede niyong tingnan ng ating mga tapakinig yung mga datos na nakakalap nila. Nagko-kolekta din sila ng sex disaggregated data itong mga ito. Yun. Ilan na yung 17 pa lang yun. Kaya nga eh. Oo nga. Alamin naman natin yung ginto. tumataginting na ginto. Oo, at para naman sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon tayo, no, ng gold awardee, no, Gintong Gantimpala, no. At iyon ay nakamit ng ating Commission on Audit o COA. Yun. Palakpakan natin ang palakpakan natin ang COA. Oo, Dapat may talagang- applause yan. Yes, oo. Talaga namang ang COA, no, ay katuwang ng PCW sa pagtataguyod nung responsableng paggamit ng ating gender budget. Kasi syempre, Miss Honey, Miss Hazel, di ba? Pondo ng gobyerno ito. Exactly. Ito ay pera ng ating mga mamamayan. So, sinisiguro ng ating Commission on Election na sa kanilang ginagawang pag-audit. Oo, no? Kaya din talaga dumami yung mga nagsasubmit sa amin ng God Plan and Budget, no? Dahil sa COA, no? Kino-COA, Tinitingnan po talaga nila, sinusuri nila yung judicious use ng God budget, no? At marami silang mga initiatives na ginawa, both para po dun sa mga external stakeholders at ganun din dun sa mga internal stakeholders nila. So malaki po talaga yung naging role ni COA at dahil po dyan ay siya ay nagawaran ng Gintong Gantimpala. Wow. Congratulations! Ang daming gender responsive initiatives nung ating ano. Pero siguro, dahil malapit na maubos yung oras, ready na ba tayo sa ating tech team? Kumusta naman yung ating pa-survey, ang ating TNK Text Poll? Kasi ang daming nabanggit ni Rebecca, no, na sample pa lang yan ng mga gender responsive initiatives. Mukhang ito pa lang yung pinaka-top ng bawat isa. Pero I'm sure marami yan, bawat isa sa kanila. Ano bang sabi ng ating, anong pulso ng ating mga ka-TNK? Kanina ang tanong po natin ay, sa inyong pananaw, mas accessible na ba para sa mga kababaihan ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan? Ito na po ang result. Ayan. 33% po ang sumagot ng A, oo. May facilities na rin na tumutugon sa pangangailangan ng mga babae. At 67% naman ng ating mga participants ang nagsabi ng B. May improvement naman pero kulang pa. At wala namang nagsabi na hindi. Oo. Ayan. Meron ba tayong mga pa-insights? Ayan. May mga nag-comment sa ating survey ayon kay Camille Magtira. Para sa akin daw ay B. I think there are services and programs for women pero more needs to be done. Tulad na lang daw po ng mga programa para sa female solo parent at mas maganda rin daw kung hindi lang sa social networking sites na babahagi yung information. Sabi niya sana mas lumapit pa sa mga LGU, sa mga kababaihan para mas maipaliwanag ng maayos yung mga kaakibat na impormasyon tungkol sa programa. Minsan daw kasi, hindi daw lubos na naipapaliwanag kung ano nga ba yung saklaw ng bagong programa o kaya batas para sa kanila. Yun. Thank you daw. Ayon yan kay Miss Camille Magtira. Pero sana raw maipaliwanag pa ng mga LGU sa constituents. Kaya for sure, B nga ang sagot niya. Meron naman, may improvement, pero kulang pa. Sabi naman ni Arlene Cabuyaw at ni Elises Reyes, letter A, kasi meron daw solo parent benefits. Ayan. Sabi naman ni Socorro Feria Mercado, letter B, kulang ang serbisyong pangkababaihan lalo na doon sa mga solo parent na babae. Dahil hindi naman talaga nabibigyan ng tama o sapat na tulong gaya ng sa pangkabuhayan, kalusugan at iba pa. Yan yung mga dapat tutukan din ng mga LGUs and ng mga national government agencies. Ayan. Again, maraming salamat sa naging panauhin natin for today kay Ma'am Maria Rebecca Rafaela R. Bailoses, ang Supervising God Specialist Policy Development, Planning, Monitoring and Evaluation Division ng Philippine Commission on Women. Ma'am, maraming salamat sa inyong panahon at oras. Yes, maraming salamat din, Miss Hazel, Miss Honey.
At nawa, no, itong ating talagang ginawang gantimpala, ito ay hindi lamang siya one-time recognition Right. sa ating mga agency, no? Kagaya ng mga sinabi na din dun sa mga talumpati noong Lunes, no? So ito ay ongoing challenge dun sa ating mga agency, no? Na patuloy pa nilang pag-ibayuhin, kagaya ng nakita sa resulta ng ating survey, no? Na pag-ibayuhin pa yung kanilang mga serbisyo para mas maramdaman pa ng ating mga Juana at Juan. Alright. Maraming salamat pong muli, Miss Maria Rebecca Rafaela R. Bailosis. At this time, ay i-announce na natin yung winners. May nanalo na. Oo, may nanalo na ng ating TNK Text Promo. Ulit-ulit nating sinasabi dito yung sagot no? Oo. Dapat nakuha nyo na yan. Ayan, eto na po. Pero bago natin basahin ang mga nanalo, balikan natin yung ating tanong. Ano ang God Incentives and Award System ng Philippine Commission on Women na itinatag sa bisa ng RA 9710 o Magna Carta of Women? Ang tamang sagot po ay letter C, gantimpala. Inatasan ng Magna Carta of Women o RA 9710 ang Philippine Commission on Women na magtatag ng incentives and award system para sa mahusay na pagpapatupad ng gender-responsive programs at pagtataguyod ng karapatan ng kababaihan. Ito ang legal na basihan ng gantimpala o Gender and Development Transformation and Institutionalization through mainstreaming of programs, agenda, linkages, and advocacies. Pati ako nabubulol na doon sa sa haba, acronym namin. no? Parang di ako taga PCW. Pero in short, ang tamang sagot po ay gantimpala. At dahil dyan, ayan, congratulations po kina Omar A. Unos ng Cotabato City. Layo. Wow, ang layo ni Omar. Congratulations po. At kay Ana Briquillo ng San Andres, Catanduanes. Kala ko Layo Manila, din. Catanduanes pala. Layo Ayan, Region 5. Tama ba ang geography ko? Kay Heidi Navarro ng Binondo, Manila. Kay Junar Cato ng Valenzuela City. At kay JR Mora ng Taguig City. Ayan. Congratulations po sa inyong 5. Hintayin niyo po ang text or tawag ng aming team para makuha ang inyong premyo. Congratulations! At yun nga, Ayun, may no? papalakpak. May pa round of applause. At para naman sa ating bulletin board, may tanong ba kayo? Tungkol sa GAD, hashtag is-search agad. Aktibo po ang PCW sa pagbabahagi ng mga impormasyon at babasahing makakatulong sa mga stakeholders at sa publiko na maunawaan ang konsepto ng gender and development at women's empowerment. Isa na nga dito ang PCW Digital GAD Library kung saan malaya makaka-access ng mga babasahing may kaugnayan sa GAD, women's empowerment at iba pang material na may kaugnayan sa pagsusulong ng karapatan ng mga kababaihan. Dito rin makaka-download ng libreng kopya ng information, education, and communication materials, flyers, at iba pang advocacy materials na inilathala ng PCW. Mayroon din po ritong audio at video materials. Libre po ito Opo, libre, walang bayad at maaari po itong ma-access sa www.library.pcw.gov.ph. Kaya kung may tanong kayo tungkol sa GAD, hashtag is-search agad. At sa nabuhulol-bulol na Maraming salamat po sa isang oras ninyong pagsubaybay dito sa ating programang Tinig ng Kababaihan at pasasalamatan din natin yung ating mga naging katuwang sa pagsasahimpapawid ng programang ito sa Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa ating DG Rizal Giovanni Aportadera Jr., kay Ma'am DDG Joan C. Domingo, RP1 Station Manager Alan Alianigue, Sir George Arsenio, Ma'am Sharon Enriquez, Rachel Gatpandan, Sally Cueva, Orlando Lopez, Marvin Toledana, Matet Segovia, Joy Timidan, Alvin Pelgone, Ma'am Maricel Navarro, Maria Lourdes Rio, at kay Ma'am Ali Ontong. At salamat din po sa mga nakasama natin sa Philippine Commission on Women sa pangunguna po ng ating PCW Management Committee. And syempre po sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division. Kasama natin dito sa studio sina Anjun Magnaye, Katrino Palisok, si Mike
Mike Glenbano, and nakamonitor po sa kanilang mga radyo si Vicky Atanasio, Shika Sandigan, Jessel Aquino, Mickey Ann Kalahi at JP Barcelona. Again, maraming salamat po sa isang oras ninyong pagsubaybay dito sa ating programa. Muli ako po ang inyong nakasama, Hazel Morada. At mula po sa PCW, ito po si Harry Castro. Tumutok po kayo ulit sa darating uling Biyernes dito sa ating programang Tinig ng Kababaihan.